Nangyari po sa Toledo Megador na over 5,000 people watching basketball. Championship ito ha. Imagine pre ha, merong tournament, championship basketball. Nung nag-break kasi merong ano yan eh, yung nag-time out yung isang yung isang team. Ang nangyari, biglang nagsisigawan ng Duterte. At hindi lang ito nangyari. Ang dami. Kasi ang nangyari dito pala, nag-basketball, no? Biglang nag-run out. Kaya yung mga cellphones nila nakailaw yan lahat, no? Ewan ko lang bakit ang nasa isip ng mga tao nangyayari po kay former President Duterte. At dito mo talaga mapapansin na kahit wala, hindi nga present si Duterte dyan eh. Wala siya dyan. Pero ang sigaw sa tao, Duterte. So mahal talaga nila ang Duterte. Pero if you will compare sa mga rally ng mga alyansa ng Bagoong Pilipinas, kahit nandoon si Bongbong Marcos, kumakaway sa hangin, walang sumisigaw. Di ba? Merong sumisigaw. Ano? Duterte. Pero fake news yun, pre. Wag kayong maniniwala doon ha na inedit yung kasi yung sigaw ng tao na Duterte, inedit nila doon sa rally ng mga alyansa ng Bagoong Pilipinas. No, wag kayong maniwala doon ha. Uy, Migs Tuhina, kumusta ka na? Yung aking secretary ng mga moderators, present. The Ghost, hello po. Ayan, present. Also, nami-miss nila ito kasi wala na akong wala na akong live eh. So, ayan na nga, di ba? Dito mo talaga ma-differentiate na effortless po ang ginawa ng mga Duterte. Kahit nga hindi sila nagpapakita sa tao, sumisigaw pa rin ng Duterte. Ang taong nagpapakita sa kanya, yun ang pumupunta sa kanya. Pero yung kabila naman, kailangan nila pa na magdala ng ayuda para dumugin ng tao yung kabila eh. Ayan, ang dami nang nagchat-chat pre putol-putol sir. Sige lang. Yung sa signal natin yan, kaya nagputol-putol yan ha. Pero continue lang tayo. Okay? Okay naman, di ba? So, itong next nating pag-usapan ay itong yung nangyari po dito kay Abante, no? Congressman Abante, noong ini-invite itong mga vloggers na pumunta po doon sa House of Representatives. Kasi po, sabi nga nila, ang layunin raw ng mga kongresista na ito ay para raw i-fight yung fake news. Okay? So, unang-una dyan, ang comment ko dyan, bakit ang mga DDS vloggers lang ang mga ini-invite? Mostly mga DDS vloggers lang. Kaunti lang po yung mga ini-invite na hindi mga DDS, di ba? Unang-una, na yun? Nakapagtataka na yun, di ba? Sabi dito ni Marilyn Latonero TV, straight vote, ayan. Straight vote, PDP, senatorial balls kami ng family ko from Iloilo. Ayan, maraming salamat Marilyn. Okay? Hindi ko mabasa lahat ha, kasi medyo mabilis yung chat ha. Wala po ako sa studio ko. So, ang nangyari po, no, si Crisette, no, kilala naman natin yung vlogger na si Ma'am Crisette, no. Super na magaling yun na writer. Hindi man niya kinukonsider ang kanyang sarili na vlogger because Ma'am Crisette is a writer, journalist, no. Tapos naiyak po si Ma'am Crisette kasi unang-una parang wala siyang
parang wala siyang karapatan para ma-fully explain niya yung kanyang sarili. Kasi ini-interrupt ka agad ni Abante at sa mga ibang mga kongresista. Yun ang una. Talagang nakakadismaya po yun na ikaw po ay ini-invite doon, pagkatapos pagdating doon, parang limited lang yung mga explanation mo. Di ba? Pinapa-explain sila. Yung kay Crisette, ang nangyari doon, tayong mga vloggers naman pre, nakabase lang po tayo sa mainstream media. Kung ano po yung mga ibinabalita po ng mainstream media, nagre-react lang po tayo. Di ba? So, hindi po tayo yung gumagawa ng fake news. Kasi po, ang mali-mali dito ni Abante, nangingialam siya sa opinion ni Ma'am Crisette. Di ba? So, wala kang karapatan para baguhin mo ang isang opinion ng isang tao. Kasi demokrasya tayo eh. Pareha naman tayong nagbabayad ng tax, di ba? So, yun lang ang sa akin. Bakit pinakailaman yung opinion ni Ma'am Crisette doon? Na may sariling opinion naman si Ma'am Crisette. Hindi mo naman masasabing fake news ang mga pinagsasabi niya kasi pinagbabasihan lang niya yung mga pangyayari patungkol po doon sa patungkol po doon sa ano lang yung binabalita ng mainstream media. So, ito po yung nangyari. Pinapa-apologize po itong si Ma'am Crisette. Kung hindi siya mag-apologize, i-contempt siya. So, grabe ako, grabe, di ba? Masasabi ko doon, unang-una, that's abuse of power. Di ba? Sabi pa nga nila, na power tripping yung ginagawa nila. Yun yung opinion natin. Di ba? Ikaw, pre, anong masasabi mo doon, pre, na pipilitin kang humingi ng sorry, no? Kapalit ng hindi ka i-contempt. Yung mga ganyan, kung ano yan, para sa akin yan, talagang panggigipit. Kasi pipilitin ka kung ano yung gusto nila, yun ang sundin mo. Kaya, paano man yan sila, ang gusto nilang mangyari kasi kung ano yung gusto nilang kasagutan dun sa tanong nila, yun ang sasabihin mo kahit lalabag sa kalooban mo. Ang tanong ko ngayon, effective ba yung nila? Nagpapahiring sila dito patungkol sa fake news? Do you think na makakatulong itong pag-i-invite nila ng vloggers? Hindi. Hindi. Sa tingin mo, bakit hindi? Kasi yung mga pinatawag lang nila, yung nagkukomento sa mga against sa kanila sa ginagawa nilang hearing. Pero yung mga ibang maraming mga gumagawa ng fake news dyan na hindi naman DDS, marami dyan eh. Pero hindi naman nila pinapatawag. Hindi nila pinapatawag. DDS lamang. Kasi doon sila nasasaktan sa mga DDS vloggers. Saka mayroon pang isa. Yung nakasagutan ni Congressman Marcolita na isang vlogger na taga-kabila, di ba? Di ba, sinita pa ngayon ni Congressman Marcolita kasi fake news yung fake news yung sinasabi niya. Bakit wala silang aksyon na ginagawa doon? Kaya nga, ang sabi ni Marcolita, ito po, ang sabi ng Marcolita, hindi po tayo onion skin. Kasi po, tayo, public servant tayo. Yung mga kongresista na yan, tinatawag po kayong mga public servants. Meaning to say, no, pagbutihin nyo kung ano yung trabaho nyo bilang kongresista. At kung meron kayong mga kritiko, hayaan ninyo. Ang gawin nyo sana, kapag makarinig kayo ng mga kritiko, dapat sana, dapat you will do more na, butihin mo yung trabaho mo, di ba? Pero instead na ganun yung gagawin nila, nagagalit sila dito sa mga vloggers. Nasasaktan sila. Anong sabi ni Abante? Nasasaktan ako. Di ba? Sabi niya, nasasaktan ako. Mag-sorry ka ngayon. Kung hindi ka mag-sorry, mag-file ako ng motion na i-contempt ka. Ikaw, sa tingin mo, tama yun? Hindi parang talaga. Pinipersonal na nila eh. Pinipersonal na nila. Di ba? Hindi mo naman pwedeng diktahan. Diyan na tayo. Ayaw nating sabihing diktador itong gobyernong ito pero sa ginagawa nila, makikita natin na dinidiktahan nila yung tao. Di ba?
Kasi tinatakot nila. Pag hindi ka magsuri, ikukontim ka. Alam mo naman pag ikukontim ka, ikukulong ka nila. Kasi sa tingin ko, ang nakikita ko doon kay Crisette, no? Napipilitan lang siyang magsuri. Tapos yung isa pang, yung katabi ni Crisette, yung isang babaeng writer rin, napipilitan rin yun. Hindi ko lang kilala kung sino yung vlogger na yun eh. Si Ma'am Crisette lang yung nakilala ko. Napipilitan silang mag-sorry. At hindi na maganda. Di ba? Sabi nga ni former President Duterte, ang isang government official po, kung congressman ka man, o ikaw man ay isang senador, o presidente ng Pilipinas, tayo ay public servants. Okay? Meaning to say, dapat nga magserbisyo tayo sa taong bayan. Hindi yung dapat ikaw yung parang amo ka ng taong bayan. Hindi. Nagbusing-busingan. Nagbusing-busingan ka dyan. Hindi. Dapat, ang gawin mo, tingnan mo si Tatay Digong, every time umaapak yan sa stage, nagbabaw yan ng mga tao. Diba? Nagbabaw yan si Duterte in front of the many people. Okay? At talagang hinahalikan niya ang bandila ng Pilipinas. Okay? Ganoon sana kayong mga government officials, kayong mga kongresista. Hindi yung mga siga-siga kayo. Hindi, mali-mali yun, sir. Sobrang kamalian yun. Ang dapat natin gawin, equal lang tayo. Kung mag-government official ka man, o isa ka sa mamamayang Pilipino, equal lang po tayo. Hindi po tayo mag-aabuso sa ating, kung ano yung posisyon natin. Di ba? Ikaw, sa ginagawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte, anong masasabi mo doon? Talaga, sa ginagawa ni BBM kay dating Pangulong Duterte, Tatay Digong, talagang hindi maganda. Alam mo ano ang nakikita ko dyan sa ginagawa nila? Lalo tuloying napahiya ang ating bansa. Kasi ngayon na si Tatay Digong nasa Netherlands nasa dahig, alam nyo ba na buong mundo ang nagko-cover sa mga nangyayari. So nabubuking tuloy kung anong ginagawa ng administrasyon na to laban kay Pangulong Duterte. Tingnan mo naman, diba meron tayong korte dito sa Pilipinas. Nung hinuli nila si Tatay Digong, hindi na dumaan sa proseso dito sa Pilipinas na kung saan, kung ang isang tao huhulihin, dalhin mo na sa pinakamalapit o sa ang korte man na gusto nila, para doon na... Kumbaga, ang Pilipinas ang custodial state. Oo. Pero diba? Ang ginagawa nila, pilit, si Turing nga, minamadali na isakay. Kasi... meaning to say, pre, hindi na po nakapag-desisyon ang Pilipinas doon. Hindi. Yung korte ng Pilipinas. Hindi. At saka isa pa, di ba, nakiusap nga si Tatay Digong na papasukin yung aking anak kasi siya yung abogado. Anong ginagawa? Di ba hindi nila pinapasok? So, kaya maraming galit. Kaya ano yun? Labag rin yun sa konstitusyon, di ba? Oo. Dalawa yun eh. Vice President of the Philippines, tapos anak pa ng former president. Dapat irespeto mo yung right ng tao eh. Di ba sabi nga ni BP Sara, may mali rin ang Armed Forces of the Philippines kasi meron daw yan sa konstitusyon na ang dating presidente ay kailangang protektahan ng Armed Forces of the Philippines. Pero walang nangyayaring ganon. Maganda itong sinabi ng isang viewer natin, pre. Si Sigondina Saraga, shout out po sa inyo. Bakit ang mga vlogger ni BBM, grabe ang mga pinagsasabi, di sila pinapatawag, bakit DDS lang, ano ba talaga? Di ba? Di unfair? Unfair talaga. Nagbabanta pa nga na, di ba, yung mga DDS vlogger ipahuhuli. Di ba? Mukhang napaka-unfair naman yun. Unfair, di ba? So, ito, meaning to say, kung i-conclude natin, pre, ang gobyernong Marcos ngayon, hindi na po nila iniisip ang ano yung tamang proseso sa batas natin. No? Ang sa kanila, kung ano yung gusto nilang mangyari, ginagawa nila. Ang tawag dyan ay diktador na ang style nila. Pangdidikta na eh, di ba? Ito, opinion lang namin ito, ha? Pwede kaming magkamali, pwede kaming tama. Pero the way we observe, and not only us, no?
ang mga na-observe po ng taong bayan is dahil po ang presidente ng Pilipinas, ikaw sana ang una na ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay role model sa lahat ng mga gawain ng tama. Una, gusto ng taong bayan na magpa-drug test ka, ayaw mo. Di ba? Kasi kredibilidad yung pinag-usapan dito eh. Tapos yung inaresto mo si Tatay Digong, na alam naman natin na walang jurisdiction ang ICC dito, tapos hindi mo dinaan doon sa korte ng Pilipinas, malaking question yun. Di ba? So meaning to say, kung ang presidente ganon yung ginagawa, how much more itong mga congressman na ito? Kaya nga yung mga congressman na mga piling siga na eh. Oh, kasi sasabihin ng mga kongresista yung mga abusadong mga government official ginagawa nga ng presidente, kami rin, di ba? Oh, dapat model siya doon. Di ba? So, dapat lang i-drug test, di ba? So, ang sa akin lang, ito lang yung masasabi ko, bring Duterte back home. Bring Duterte back home. Hindi po, bring F. Eliza back home. Uy, wala ko sinabi ha. Nakita ko lang yung post na yon na bring F. Eliza back home raw. Ano masasabi mo dyan, pre? Para sa akin yan, para sa akin, kahit hindi na i-back home. Si PRRD lang ang i-back home. Diba? Ang tanong, sinong gusto nyong i-back home? Si FPRRD or si F. Eliza? Ayan, comments. Sino? Maghintay kami. Sige nga. Sinong gusto nyong ibalik sa Pilipinas? Si Kokak o si Tatay? Oy, don't forget. Maghintay ako sa mga sagot ninyo. Hintay. Sinong gusto nyong maibalik? Tatay Digong, sabi ni Imuterang Itik Vlog. Yan, si Tatay Digong ang gusto niyang mabalik. Ayan, Imuterang Itik Vlog, shout out. Kumusta sis? Sabi Tatay Digong, Ramos. Diyan, ang dami na. Rosalinda, Iferde Home, God bless. Tatay, syempre, Tatay Digong, Marian Aquino, Isabel, ayan, Aurelia, si IPRD. Wala talagang gusto ni Kokak na mabalik. Ibalik nyo naman sa Pilipinas si Kokak. Edit na kayo ng edit ng picture Ibalik nyo naman. Hanggang yung ibang na-edit, wala ng kamay. Wala, hindi ko sinabi na wala siya dito, pre, ha? Kasi wala naman tayong ebidensya, pero ang ebidensya lang natin, yung putol na kamay. Si Tatay Liza, ibitay. Tatay Digong. Ayan, Tatay Digong na yung pinagsasabi. Ito ha, ito yung example kung paano po pinagmumura hindi naman pinagmumura, example ng power tripping nilang ginagawa. Ito, play natin. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng Mr. Chair. Kaya tinatanong kita, Mr. Chair. Of distributing tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha Wala kang document. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi mo ang gobyerno. My goodness, mo sabihin, you're going to... Halos hindi na nga siya makapagsalita, pre. Bang President. Parang style na abante, no? Para bang habang buhay na siya na makapangyarihan. And remember, bishop ito. Bishop pa naman. Bishop ito, ha? Play. It's your statement. Tanga ang gobyerno sa news ang nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth. Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi, pinamigay natin yung pera sa Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize. Di ba? Klarong-klaro yun, ha? I demand that you apologize. Bakit ganyan? Bakit pipilitin mo na mag-sorry ang isang opinion? Bakit wala na ba tayong karapatan na kahit opinion namin kukontrolin nyo? Wala na ba kaming mga feelings na pati yung feelings namin kukontrolin nyo?
Ay, naku. Diba? Equal lang tayo. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words. Ito, pre. Ito yung lesson na makukuha ko rito, pre. Hindi porket nasa posisyon ka sa gobyerno, ay pwede mong makontrol ang isang tao. Yun lang ang lesson ko dyan. Diba? Oh. Okay. I apologize for my bad words, sir. Pero halatang... I apologize for saying the word yan. tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Sabi ni Abante, tanga raw tayo. Payag ba kayo dyan? Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, Pre. you listen. Yes. Pre, oh, you listen. Nagalit si matanda. Pre, ano raw? Tanga raw tayo. Ano masasabi doon, pre? Itong masasabi ko dyan, kahit nakikinig ka man ngayon na hindi ko natatawagin congressman yan, kasi tawagin ko na lang yung Mr. Abante. Ayan sa mga viewers ni Ma'am Criset, ayan sa lahat ng mga nakikinig sa mga vlog o mga balita ni Ma'am Criset, ayan, ito yung masasabi ko. Kung nasasakupan man kayo dyan sa distrito ni Mr. Abante, ayan, huwag nyo siyang iboto. Ayan, kung sino mo yung kalaban niya, yun ang iboto nyo. Kasi itong congressman na to, siya na may sabi na kami mga tanga. Ayan, baka siya rin ay isa ring... Anong distrito ba ito si Congressman Abante? Manila yan di ko alam anong distrito yan. Basta Kasi kung sinasabihan tayong tanga, bakit pa natin iboto ito? Oo nga. Di ba? Bakit pa natin iboto yan? Nanghingi siya ng pasensya na sinabihan siya ng tanga. Isa rin siyang nagsasabing ganun, di ba? Sinabihan niyang tanga si Criset. Ang akin lang, no? Dapat, no? Si former President Duterte nga, pre, nung time na siya ay presidente, ang daming bumabati ko sa kanya. Meron ngang mga nagbabanta sa kanya. Pero ever since, hindi yun binigyan pansin ni Tatay Digong. Hinayaan niya yung mga kritiko. Isa na yung bumabati ko sa dati kung ano-ano mga sinasabi na parang ika nga nila hindi makain ng aso, hindi maganda pakinggan. Yung isang singer, yung sino ba yun? Si Mystica, di ba? Na kung ano-anong sinasabi, hindi pinapansin ni Tatay Digong yun. Ang sabi nila, magsawa ka kung anong sasabihin mo, basta gawin ko lang kung ano yung tama. Correct. Di ba? So, ganun ba, no? Hindi porket ikaw yung presidente, ikaw yung kongresista, no? Na paiiyakin mo lang yung taong bayan para makuha mo lang yung gusto mong opinion, di ba? Sobrang mali talaga, sobrang mali. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. Another I one. apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po Kawawa. ay maghanap na lang po muna tayo ng mga Yun. at Okay hindi daw, po ha? tayo magre-rely sa mga Sobrang balita ng news. Salamat po. Okay po. Kaya Maliwanag fake po. news. Yun ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, ikaw, binanggit mo na ito and this is something that you should apologize also. Anong sabi Grabe. mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Alam mo, Abante, opinion niya yan. Oo nga, halatang-halata naman opinion. Opinion niya yan. Bakit ka makikialam sa opinion ng vlogger? Now let me ask you, who are these criminal forces? Miss MJ, please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore you apologize because this is not true. Okay, sir. Ako sa totoo lang, pre, naiintindihan ko yung mga vlogger at vlogger letter V ba, vlogger. Iba kasi yung vlogger na letter V. Naiintindihan ko kasi sila, sumusulat lang sila, di ba? Sumusulat. Meron time na makapag-isip. Hindi kagaya natin na komentarista na talagang
impronto yung ating pagko-comment, no? Kung tayo yung ini-invite diyan sa kongreso, makapag-isip kaagad tayo kasi sanay tayo eh. Pero itong mga writers na ito, hindi sila sanay. They are giving their opinion basing on their research. Oh. Kaya nga ako naiintindihan ko na marami kasing mga sa kabilang vlogger eh. Marami kasing bumati ko sa kanila na ang ingay-ingay mo ninyo sa social media, tapos pagdating nyo doon wala pala kayong masabi, ganun. So naiintindihan ko. Oh, i-try nyong i-invite si Maharlika dyan at si Banat Bay. Tingnan natin yung mga magagaling mag-ano. Ito nga sa akin ganun ang kuha nila. Si SAS nga in-invite nila, di ba? Nandun na sa Zoom. Bakit nila inalis? Inalis nila. Oo. Di ba? Naka-ready na yun sana. Naka-ready na. Kasi baka akin lang to baka kasi yung sinasabi lang talino nila baka masapawan ni SAS. Kasi matalino talaga si SAS. Mapahiya lang sila. Kaya si SAS, kasi merong video na ipinalabas si SAS. Meron namang mga resource person na naka-zoom lang eh. Marami. Oh, remember yung yung hearing ni Tatay Digong sa House of Representatives? Yung may isa doon naka-zoom na inamin niya na natatakot siya sa kanyang buhay dahil ipagurgur raw siya ni Tatay Digong. Pinabayaan yun. Oh, sabi pa nga ni Tatay Digong, kung pinagurgur kita, bakit andito ka buhay ka pa? Di ba? Oh, di ba Zoom yun, di ba? Oh, naka-zoom yun. Sino yung dito? Sino yung chairman dito sa Hindi ba yun si Barbers ba? Hindi si Barbers, yung isa. Si Pimentel. Oh, si Pimentel. Oh, Pimentel. Sabi mo na exclusive lang yung sa Zoom, yung mga members lang ng komite. Bakit nyo tinanggal si Sas Rugando? Oh, bakit yung isang resource person ninyo na inamin niya na ipagurgor siya ni Tatay Digong, bakit hinayaan nyo yun na makapag-zoom, di ba? Oh, may bias kayo, di ba? Bias kayo. Apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. Kahit 100 times pa yan mag-apologize, abante. Napipilitan lang yan. Walang sense pa rin yan. Hindi galing sa puso. Hindi galing sa puso eh. Di ba? I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Ay naku, opinion nga yan eh. Ang tao po, merong karapatan magbigay sa kanilang opinion sa sitwasyon ng balita. Reaction video nga eh. Diba? Kagaya nito, sabi na mag-opinion base sa, parang gusto niyang pag nag-opinion ka may resibo. No. Halimbawa ganito ako, mag-opinion ako. Sasabihin ko na, ito ba si Congressman Abante? Ito ba talagang alagad ng Panginoon or ano ba? Di ba opinion ko yan? Opinion yan. Kahit ano pang paniniwala mo, opinion yan. Wala ka na dun. Di ba? Kung may problema ka sa opinion niya, kasuhan mo. Wala namang nilabag sa batas yan eh. Wala. Wala mang nakalagay doon sa mga any article na ang isang tao na ba makapagbigay ng opinion sa isang issue ay dapat kasuhan. Wala namang nakalagay na ganun eh. Wala. Di ba? Heto pa. Patuloy muna natin. Pagkat meron kaming documents to show eh. Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Human Rights. Meaning to say, inamin niya rin, onion skin ka. Bakit ka naiinsulto? Bakit ka nasasaktan? Public figure kayo, di ba? Alam nyo yan, bago kayo naging public figure, alam nyo na mayroong talagang mga kritisismong mangyayari. Kung ang congressman ay isang tawag nila onion skin, dapat wag na kayo mag-congressman. Tama. Wag na kayo mag-congressman. Mag-ano na lang kayo. Tinda na lang kayo ng galunggong sa palengke. Tapos magalit kayo kapag merong opinion sa iyo yung pagtitinda mo ng galunggong. Di ba? Simple as that. Ganun po ang logic. Di ba? Mga matatalino. Kaya nga, mag-subscribe kayo dito kasi talino ni BML. Hindi kagaya ni
actually insulted with your statement. Na-insulto na raw siya. Again, my apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. Napipilitan. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. It has nothing to do with, pasensya na po. Kasi natatakot na Well, makontempt. Mr. Chair, maraming salamat, no? Kontento na siya dun. Yung binabagit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na... Yan ang hirap sa iyo. Bante, napapraning ka. Nag-a-assume ka na ikaw yun eh. Di ba? Kasama daw sila sa mga anong tawag nun? Criminal forces. Nag-a-assume ka kasi assuming ka talaga. Ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Natatawa na lang Mag-isip nga. kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Pero again, hindi ko pa alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, Ikaw ang sumulat, Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat eh. apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po, tanga po ako, sir. Ay, Yun pong kasi yan ang gusto niyang marinig eh. Walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa ako kung nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tingin. Yun lang yun. Sa madaling salita, ayaw niyang makontempt, no? Kahit alam niyang mali si Abante, no? Nagsusorry na lang siya kasi may din may anong tawag doon, pre? May pinagdaanan rin eh. May problema sa kanyang pamilya eh. Mga kalusugan sa kanyang pamilya eh. So hindi siya pwedeng makontempt. Ganyan naman talaga yung mga taga-kongreso eh. Wala naman pakialam yan sila eh. MJ, Ito. At dahil doon, no? Mga DDS vloggers lang ang iniimbestigahan nyo sa mga fake news, di ba? DDS ang mga idinidiin nyo. Ito ha. Ipapakita ko sa inyong video na ito. Parusahan nyo rin ito. Play. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kumakalat na balitang nag-apply umano ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at... ang una pong napansin dito, GMA po ang nagpapakalat dito. Yung balita na yan. Na si Tatay Digong daw nag-apply raw ng asylum sa China at hindi raw pinagbigyan ng China. Okay? Hindi pinagbigyan ng China. So, bakit hindi nyo pinatawag rin itong mga gumagawa nitong fake news ng GMA? Yung nasa mainstream media. Mainstream media yan ha. Ganyan kayo kabayas. Kung totoo kayong nagserbisyo sa taong bayan at totoo kayong gagawa ng batas patungkol dito sa fake news, ano to? Hindi. Gusto nyo lang gipitin talaga ang mga DDS vloggers. Yun ang totoo. Hong Kong. Sa isang opisyal na post ni Attorney Roque, ipinaliwanag nito na hindi anya kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Diba? Kaya naman imposible anya na nag-apply doon si former President Duterte ng asylum. Sinasabing nag-apply ng asylum si dating Pangulong Duterte bago pa umano siya ipa-aresto ng International Criminal Court. Diba? So yun ang ano ko. Nagbigay lang ako ng example
dito, pre. Kasi po, ang sa kanila, ang tinututukan nila ng mga, ang tinututukan nila ng mga balita, yung sa mga DDS. Kasi napapansin siguro ng mga kongresista na ito, na ang mga vloggers na mga DDS, mga matataas yung views. At saka, kaya galit sila sa mga DDS kasi yung mga sinasabi sa DDS, tumatalab. Kasi sila yung natamaan eh. Hindi ganun. Kung totoo kayong mag-investigate patungkol po dito sa fake news, dapat ihati ninyo. 10 vloggers from the DDS, 10 vloggers from the Bangag, 10 vloggers din dito sa mga Dilawan, di ba? Saka sa mainstream media. Then 10 sa mainstream media. Diyan natin makikita kung ano talaga ang pwede nating gawing batas na hindi na po hindi naman siguro ma-eradicate, pero at least maiiwasan na. Di ba? Kasi meron pa rin ibang mga vloggers dyan eh. Hindi alam kung ano yung fake news eh. Sabi nga ni Atty. Trixie, what is really the definition of fake news? Is clickbait a fake news? Is sarcasm a fake news? Di ba? Kasi meron namang iba dyan nagki-clickbait, pero yung laman, na doon pala yung totoong balita. Hindi fake news. Laman. Kasi yung clickbait na yon, that will draw the attention of the so you have to give definition to terms. Okay? Heto, panoorin rin natin itong patungkol po kay Senator Bongo, no? Kung gaano niya kamahal si Tatay Digong at ano yung opinion niya patungkol po sa hearing na naganap, no, sa patungkol po sa pag-aresto dito kay Tatay Digong. At dito natin makikita talaga na inilabas ni Bongo ang kanyang saloobin patungkol po sa mga palpak na pag-aresto kay Tatay Digong. Ito, i-play natin. Play. Bongo, pasok. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, to the resource persons present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na takipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung ano man ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Pagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik nyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, makiusap ko lang, kung kaya nyo po siyang dalayin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya nyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya sa March 12. You may check the records po. Importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika.
Pero sa kanyang medical ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po ay maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Medialdea na yung unang bumisita siya sa detention cell ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na siya mag-medyas. Hindi na niya kayang mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Medialdea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talagang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po nabibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Okay. Kaya, ano ba ang point ni Senator Bongo rito? Ako, ang point ni Senator Bongo is yung mga umaresto kay Tatay Digong, hindi sila nag-iisip sa kalusugan ni Tatay. Yun ang akin, pre. Kasi po, kaya nga meron tayong ginagawang sa batas natin na pagbigyan mo ng 24 hours yung isang akusado na makapaghanap ng kanyang abogado para makapagdepensa sa kanyang sarili. Pero anong nangyari doon? Ayaw nga papasukin yung abogado di ba? Isang abogado ng kasama hinihila. Dalawa yon, si Medialdea at yung isa. Kaya wala, ang sinusunod nila yung parang meron silang time na sinusunod na dapat. Sa tingin mo mali talaga si Torre? Mali talaga, mali. Kasi sa batas di ba sinasabi sa batas na paghuli dalhin sa pinakamalapit na custodial court. Hindi nasunod yun. Pero ito sa akin, pre, yung sinisermonan si Torre ni Tatay Digong sa mga batas, di ba? Matagal yun, di ba? Sinisermonan niya. Kung alam ni Torre na hindi siya masyadong eksperto sa batas, ano sanang ginawa ni Torre doon? Dapat tumawag siya ng yung talagang eksperto sa batas para... Meaning nag-consult sana siya. Oo. Hindi yung dire-diretso lang siya. Dire-diretso na siya sa kanyang pakay, di ba? Tingnan mo yung nangyari, kinuha na siya. Yung binasya ng mga tao. Sa tingin mo, ang daming nagalit? Daming nagalit. Dami talagang nagalit. Ito. Sa tingin mo ba, sa ginagawa nilang pag-aresto kay Tatay Digong, sa tingin mo mananalo pa si BBM sa 2025 ang kanyang mga senador? Tingin ko yan, maulit yung nangyari dun sa yung dati panahon ni PRRD na utso diretso. Diretso sa? Inidoro. Nag-level up na nga daw ngayon hindi na sa Inidoro Saan na? Sa septic tank na daw Suminto sa alyansa ng Bagoong Pilipinas diretso sa septic tank. Kasi po, kayo, ano sa tingin ninyo? Kaming mga vloggers meron kaming sariling opinion. Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, gusto ko rin magbigay kayo ng sarili nyong opinion. Ano sa tingin ninyo? Mananalo pa ba ang Marcos? Sige nga, pakinggan natin. Sige. Mananalo pa ba? Sabihin nyo oo o hindi. Oo kung sa tingin nyo manalo. Hindi kung sa tingin ninyo wala na. Sige.
Sabi ni Merna Lipada, hindi. Betty Maing, not anymore. Not White Hazard, sabi na hindi na. Geraldine Gamad, hindi. Ayan. Daniel Mi 18, Noel Bagang, Teresita Leonora, hindi mananalo. Ayan. Edna Wam, hindi. Ayan. Butog Kalambog, hindi. Ayan. Ang dami na nagsasabing hindi, pre. Walang nagsasabi na oo, di ba? Oo. Kung merong magsasabing oo, bibigyan ko ng jacket. Sige nga. Kahit bibigyan ng jacket, walang mag-oo. Walang mag-oo. Di ba? Taong bayan na ang mga Marcos. Hindi. Ang dami ng mga hindi. Di ba? So, yun lang po ang ating vlog ngayon. Alam nyo naman, it's Sunday, it's a family day, no? At napagbigyan ko kayo na mag-live ulit kasi po ang tagal-tagal ko nang hindi nagla-live. At least nung bumalik akong mag-live, kasama ko si VML sa aking mga opinion. Okay? At always remember na hindi po tayo titigil sa ating mga opinion patungkol po sa ating gobyerno. Okay? Kapag ika nga, sabi ng ibang mga vloggers, yung mga banateros, ang tama, palakpakan, pero kung ang mali, banatan. Di ba? Paano yan? Si Abante ayaw magpabanat. Ano yun bishop kasi siya di ba? So kung ganoon man, wag na lang siyang tumakbong congressman kung ayaw niya, di ba?